Nagsimula ang kwento sa isang binata na nagngangalang Pyuk, na ginugugol ang kanyang unang araw sa bilangguan. Ang kanyang buong pagkabata ay napapaligiran ng mga kriminal at mga drug lord, habang ang kanyang ina naman, upang mapanatili ang kabuhayan ng pamilya, ay nagbebenta ng droga. Dahil dito, lagi siyang ipinapahiya ng kanyang mga guro sa harap ng buong klase. Kalaunan, nahuli ng pulis ang kanyang ina sa kanyang mga krimen. Nahatulan siya ng 24 na taon sa bilangguan, at mula noon, namuhay na si Pyuk na parang ulila. Isang araw, nang nasa tindahan si Pyuk para bumili ng soft drinks, isang lalaki ang nagsimulang magsalita ng maruruming bagay tungkol sa kanyang ina. Dagdag pa dito, tinawag pa niya itong prosti at dito na nawala sa kontrol si Pyuk. Sinubukan ng kanyang kasintahan na hilahin siya palayo sa lugar na yon, ngunit nang sabihin ng lalaki na gagawin niyang kabit ang kanyang kasintahan, hindi na nakapagpigil si Pyuk at binaril ang lalaki on the spot. Sa sumunod na eksena, makikita si Pyuk sa loob ng interrogation room, na walang awang pinapahirapan ng isang pulis. Ngunit dahil wala pa siyang 18 taong gulang, hindi siya ipinadala sa bilangguan, at sa halip, inilagay siya sa isang juvenile detention center para sa rehabilitasyon. Maaaring isipin ng iba na mas madali ang buhay doon, ngunit sa kasamaang palad, hindi yun ang kaso. Ang lugar na ito ay kasing hirap ng totoong bilangguan. Ang kaibahan lang nito ay para ito sa mga menor de edad, hindi sa mga matatanda. Kasama ni Pyuk ang isa pang bagong bilanggo, isang lalaki na nagngangalang Fluk, na nahuli dahil sa pagbebenta ng droga. Pagpasok pa lang nila, tinanong kaagad sila ng warden. Nang wala siyang nakitang takot sa mga mata ni Pyuk, nagpa siya ang warden na turuan siya ng leksyon. Ipinahayag ng warden na wala siyang pakialam kung saan nanggaling si Pyuk, at binalaan siya na kapag muli siyang tumingin sa kanya ng ganoon, gagawin niyang impyerno ang kanyang buhay. Pagkatapos nito, dinala niya sila sa changing room at tinawag ang isa pang bilanggo na nagngangalang Beer, kung saan iniutos niya sa kanya na patinuin ang 2 pasok dahil ito ang kanilang unang araw. Tumango si Beer ng may kumpiyansa, at tiniyak sa warden na sa oras na lumabas sila ng silid, ang mga bagong pasok ay nakaluhod na magmamakaawa para sa awa. Pagkaalis ng warden, iniutos ni Beer kay Pyuk na tanggalin ang kanyang benda, pagkatapos ay tinanggalan siya ng damit at ipinahiya siya sa harap ng lahat. Kinalbo din ang kanilang mga ulo, at ito ay simula pa lamang ng kanilang kalbaryo. Sobrang siksikan ng bilangguan, puno ng mga bilanggo na parang sardines sa isang maliit na lata. Noong gabing yun, sumenya si Beer sa kanyang mga tauhan, at biglang tumayo ang ilang mga bilanggo. Isa sa kanila ang lumapit kay Fluk at iniutos sa kanya na tumayo, at idinagdag na nais makipag-usap sa kanya ng boss. Inutos din nila na sumama si Pyuk, ngunit tumanggi siya. Puwersahan nilang hinila si Fluk at itinapon siya sa harap ni Beer. Sa takot, lumuhod si Fluk at nagmakaawa, ngunit walang lumapit upang tulungan siya. Ngumiti si Beer at sinabi sa kanya na huwag matakot, ipinaliwanag na ito ang kanyang unang araw at kalaunan ay masasanay din siya. Binigyan niya siya ng 2 nakakatakot na pagpipilian. Kung papayag siya sa kanyang demand, magiging siyang personal na pag-aari ni Beer, at kapag tumanggi naman siya, ipapatikim siya sa bawat lalaki sa block na yun. Sa sobrang takot at wala nang makitang ibang paraan para makatakas, sumang-ayon na si Fluk. Samantala, si Pyuk ay walang awang binugbog ng iba pang bilanggo. Pagsapit ng umaga, halos hindi na siya makalakad. Sa kabila nito, kinaladkad pa rin niya ang kanyang sarili patungo sa cafeteria, para lang makitang nakatingin sa kanya ang lahat na parang wala na siyang pag-asa. Ang bilangguan ay nahahati sa 2 block, bawat isa ay kontrolado ng isang malupit na leader. Sa block ni Gus, ang isa sa kanyang mga tauhan na si Korn, ay sinabi sa kanya na ang bagong pasok na si Pyuk ay kabarangay niya, at dapat nilang isama siya sa kanilang gang. Nang makarating si Pyuk sa counter, sinabi ng kusinero na naubos na ang pagkain at inutos sa kanya na bumalik na lang siya kinabukasan. Gayunpaman, kahit ang mga tutong natira mula sa ilalim ng pot ay sapat na para kay Pyuk. Ngunit nang ibuhos ng kusinero ang huling pagkain sa kanyang plato, sinadya niyang itapon ito, kaya hinawakan ni Pyuk ang kamay ng lalaki upang pigilan siya. Tinanong ni Pyuk kung bakit ginagawa nila ito sa kanya, ngunit ngumisi lang ang kusinero at sinabi na ang mga reklamador ay may kinakalagyan. Ilang sandali pa, biglang lumapit si Beer at tinapon ang pagkain mula sa plato ni Pyuk, dahilan para mahulog ito sa sahig. Inasahan ng isa sa mga tauhan ni Gus na magaganap ang isang away, ngunit hindi ito pinatulan ni Pyuk. Sa halip, tahimik siyang lumuhod at kinuha ang pagkain, kinain ito mula sa sahig.
Akala ng lahat ay nababaliw na siya, ngunit sinabi ni Gus na tama ang ginawa niya. Ipinaliwanag ni Gus na kung nasa pareho siyang posisyon ni Pyuk, gagawin niya din ang bagay na yon, dahil kung hindi ka kakain, mamamatay ka. Kalaunan, ang lahat ng mga bilanggo ay dinala sa paliguan. Tahimik na sinubukan ni Pyuk na linisin ang kanyang sarili, nang muli siyang palibutan ni Beer at ng kanyang gang. Ngumisi si Beer, tinanong kung ano ang iniisip ni Pyuk at kung talagang naniniwala siyang makakasurvive siya sa lugar na yon. Inutos nila sa kanya na lumuhod, at nang tumanggi si Pyuk, pinilit nila siya. Ayon sa kanilang baluktot na patakaran, kailangan ni Pyuk na tiisin ang 5 sipa. Ang una ay mula kay Beer, na tumama ng malakas. Pagkatapos ay tinawag nila si Flook at inutos na sipain din si Pyuk. Nang mag-alinlangan si Flook, pinagbantaan nila siya na makakatanggap din siya ng parehong parusa kung hindi siya susunod. Dahil wala ng ibang choice, sumunod na si Flook, ngunit hindi niya kayang saktan si Pyuk at nagbigay lamang ng mahinang sipa. 2 sipa na lang ang natitira, ngunit hindi pa rin nakontento si Beer. Ayaw niyang makaalis si Pyuk ng ganoon na lang, kaya iniutos niya sa isa sa kanyang mga tauhan na tapusin ang gawain. Nang maramdaman ng panganib, sinubukan ni Pyuk na ipagtanggol ang kanyang sarili at naghanda sa isang malakas na pagsipa. Sa kanyang ginawa, lalo lamang nitong pinukaw ang galit ni Beer. Kasama ang kanyang gang, muling pinagsisipa ni Beer si Pyuk at binugbog siya hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang makontento, iniwan nila siya na parang walang nangyari. Lumipat ang eksena sa isang flashback, kung saan ipinakita ang batang si Pyuk na nakikipaglaban sa underground boxing match upang kumita ng pera. Nang umuwi siya na puno ng sugat at dugo, kinumpronta siya ng kanyang ina at tinanong kung bakit niya ginagawa yon sa kanyang sarili. Ipinaliwanag ni Pyuk na nagbebenta ng droga ang kanyang ina at pinagtatawanan siya ng mga tao dahil dito. Sinabi rin ni Pyuk na ayaw niyang lumaki na umaasa lamang sa drug money. Sa kasalukuyan, ginising ng warden si Pyuk at sinabihan siya na kailangan niyang pumasok sa selda sa loob ng 5 minuto. Nagbabala ang warden na kapag bumalik siya na nandoon pa rin si Pyuk, mas malala ang sasapitin niya. Samantala, makikita si Flook na naghihintay sa malapit. Lumapit siya kay Pyuk, humingi ng paumanhin, at sa unang pagkakataon ay nagpalitan sila ng pangalan. Binigyan pa siya ni Flook ng isang dalandan, ngunit naging simula ito ng isang trahedya. Kalaunan, binalaan ng warden si Beer at sinabing nagiging na siyang isang problema. Nang malaman ni Beer na binigyan ni Flook si Pyuk ng dalandan, nagalit siya ng husto. Sinabi ng warden kay Beer na maaari niyang gawin ang gusto niya kay Flook hanggang sa maubos ang kanyang sigarilyo, at idinagdag na pagkatapos noon ay papatunugin niya ang alarma. Pag-alis ng warden, ibinuhos ni Beer ang kanyang galit. Sinimulang bugbugin ni Beer si Flook ng walang awa, habang ang lahat ay nanonood lang ng tahimik. Walang sino mang nangahas na tumulong, ngunit hindi na dito nakatiis si Pyuk, at hinamon si Beer na siya na lang ang labanan niya. Gamit ang isang malakas na sipa, pinabagsak niya ang isa sa mga tauhan ni Beer. Pagkatapos ay nakialam na din si Korn sa eksena, at idineklara na dito na nagtatapos ang lahat. Plano niyang isali ang dalawa sa kanilang block, ngunit tumutol si Beer at iginiit na ang dalawa ay pag-aari niya. Ilang sandali pa, dumating si Gus at tumayo sa harap mismo ni Beer. Matapos ang isang tense na standoff, sa wakas ay pumayag na si Beer na bitawan ng isa sa kanila at pinili ni Korn si Pyuk. Mula noon, naging bahagi na si Pyuk ng kanilang gang, at ang sino mang magtangkang pagtripan siya ay kailangang harapin ang buong grupo. Nang gabing yun, habang natutulog ang lahat, napansin ni Gus na gising pa si Pyuk. Tiningnan siya ni Pyuk, tinanong kung bakit niya siya iniligtas at iniwan ng kanyang kaibigan sa iba. Ipinaliwanag ni Gus na ito ay dahil sa naiiba si Pyuk. Ayon sa kanya, si Flook ay hindi matigas ang ulo at gagawin ng anumang iutos sa kanya, at sa paraang yun ay makakasurvive siya. Si Pyuk, sa kabilang banda, ay hindi sana makakasurvive ng kahit 1 linggo sa mga taong yun. Nang marinig ito, tahimik na nagpasalamat si Pyuk sa pagliligtas sa kanyang buhay. Ilang sandali pa, iniabot ni Korn kay Pyuk ang isang kahoy na kutsilyo. Ipinaliwanag niya na siya mismo ang gumawa nito at maaari itong gamitin ni Pyuk kung kakailanganin niya. Noong gabing yun, nakatulog si Pyuk ng mahimbing, ngunit para kay Flook, ang buhay ay parang impyerno. Bilang parusa sa nangyari, si Beer at ang kanyang gang ay binugbog siya magdamag. Pagsapit ng umaga, tuluyan ng lumala ang kalusugan ni Flook. Habang dinadala palabas ang mga bilanggo, napansin ni Korn na tulog pa rin si Pyuk. Sinubukan nila siyang gisingin, ngunit hindi siya gumagalaw.
Sa sandaling yun, inisip nila na baka patay na siya, ngunit biglang nagising si Pyuk at itinutok ang kutsilyo sa leeg ni Korn. Nang muling magkamalay, narealize ni Pyuk na wala na siya sa piling ng mga halimaw na yun. Nang paunti-unti, nagsimula ng bumuti ang lahat. Muling nasilayan ang mga ngiti sa mukha ni Pyuk, at namuhay siya ng mapayapa kasama ang iba. Minsan pa nga ay ibinibigay pa ni Gus kay Pyuk ang bahagi ng kanyang pagkain, at ang pagkakaroon ng busog na tiyan ay nakatulong sa mabilis niyang pag-recover. Ngunit sa kabilang banda, si Flook ay hindi kasing swerte. Araw-araw siyang pinapahirapan ni Beer at ng kanyang mga tauhan. Makikita mo ito sa kanyang mga mata at halos sumuko na siya. Makalipas ang ilang araw, dumating ang isang bisita para makita si Pyuk, at ito ay ang kanyang kapatid na si Par. Nang makita siya, naghatid ito ng bahagyang ngiti sa mukha ni Pyuk, ngunit wala siyang ideya na panandalian lamang pala ang kaligayahan na yon. Ipinahayag ni Par ang nakakalungkot na balita na wala na ang kanilang ina, at namatay siya sa loob mismo ng mga pader ng bilangguan. Nang marinig ang mabibigat na salitang ito, napuno ng luha ang mga mata ni Pyuk. Sinabi ni Par kay Pyuk na pumunta siya upang sabihin ang isang bagay, tapos na ang libing, at mula sa araw na ito, hindi na siya pupunta upang makita siya. Nagmakaawa si Pyuk, ipinaliwanag na wala na siyang iba sa mundo kundi si Par, at nakiusap na wag niya din siyang iwan. Napuno ng luha ang mga mata ni Par, ngunit hindi siya lumingon at tahimik na naglakad palayo. Samantala, si Gus ay makikitang nakikipag-usap sa kanyang ama. Ipinaliwanag ng kanyang ama na inayos niya ang isang paaralan at trabaho para sa kanya, at kapag nakalabas na siya ng bilangguan, maaari siyang makapagsimula muli ng isang normal na buhay. Mahigit 10 taon nang nakakulong si Gus at tunay na ninanais ang isang bagong simula kasama ang kanyang ama. Ngunit nang malaman niya na naninirahan pa rin ang kanyang ama kasama ang kanyang stepmother, sumiklab ang galit sa loob niya. Hindi siya nagsalita, tahimik na tumayo at naglakad palayo. Samantala, si Pyuk, na nagdadalamhati pa rin sa pag-iwan sa kanya ni Par, ay biglang nakita si Beer na inaatake si Korn. Nang hindi nag-aatubili, sumugod siya upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan. Kasabay nito, dumating ang warden at iniutos sa lahat na humiga. Ang ugali ni Beer ay mas lalo pang lumalala at hindi na makontrol, at mabilis na tumaas ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo. Binalaan siya ni Gus na kung magpapatuloy siya, hindi siya magdadalawang isip na makialam. Nang gabing yun, habang natutulog ang lahat, si Beer at ang kanyang gang ay lumapit kay Flook. Tumingin siya sa kanya at malinaw na ipinakita na hindi na niya siya kailangan. Sinabi ni Beer sa kanyang gang na maaari nilang gawin ang gusto nila kay Flook. Nang hindi nagpapakita ng anumang awa, nagpalitan sila sa pananakit kay Flook. Matapos ang pagpapahirap, makikita si Flook na nakahiga sa hagdan at halos parang wala ng buhay ang kanyang katawan. Sa panahong yun, narinig niya si Beer at ang kanyang gang na nag-uusap. Pinipino nila ang isang blade at balak itong ihalo sa pagkain ni Pyuk kinabukasan. Para maisagawa ang plano, kinuntsaba pa nila ang kusinero ng bilangguan. Nang nakahanda na ang bitag, ang kailangan na lang ay kainin ito ni Pyuk. Sa grupo ni Gus, ang lahat ay nagbabahagi ng kanilang pagkain, kaya walang kasiguraduhan kung si Pyuk ang kakain sa platong may blade. Gayunpaman, wala ditong pakialam si Beer. Nilinaw niya na hindi mahalaga kung sino ang mamamatay, basta may mamatay ngayong araw. Sa huli, nakarating na ang plato sa seksyon ni Flook. Ngunit bago pa niya ito makain, kinuha ni Flook ang plato at kinain ang buong pagkain. Ang mga piraso ng blade ay pumasok sa kanyang lalamunan at tiyan, at nagsimula siyang manginig sa sakit. Tumakbo si Pyuk upang tulungan siya, ngunit pinigilan siya ni Gus, at sinabi na wala na silang magagawa upang iligtas siya. Ang pagkamatay ni Flook ay mas lalo pang pinatindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo, na nagtulak kay Gus sa kanyang breaking point. Sa huli, pumayag na siya na panahon na para sa isang gang war. Pinili nila ang susunod na araw, sa oras na busy ang warden at karamihan sa mga gwardya ay nasa ibang lugar. Labis na naapektuhan si Pyuk sa pagkamatay ng kanyang kaibigan, at nang mapuno ng pagsisisi, tumanggi siyang makipag-usap sa kahit na sino. Sinubukan siyang kausapin ni Gus, ipinaliwanag na tapos na ang nangyari at wala na silang magagawa para mabago pa ito. Nang sumunod na araw, nagtipon ang lahat sa prison yard. Naghintay si Gus kay Beer, na hindi nagpakita noong una. Sa sandaling yun, inisip nila na baka natakot siya, ngunit biglang nakita ni Korn si Beer, na diretsyong naglalakad patungo sa kanila. Nang handa na ang lahat, inilabas ng mga bilanggo ang kanilang mga sandata, at dito na sumabog ang kaguluhan.
Sumugod si Gus kay Beer at sinubukan siyang saksakin, ngunit walang nangyari dahil nakasuot pala siya ng armor sa ilalim ng kanyang damit. Bilang ganti, paulit-ulit na sinaksak ni Beer si Gus. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong bilangguan, hanggang sa wakas ay pinatunog na ng mga gwardya ang alarma. Sumugod ang warden upang itigil ang laban, at isa-isang pinalo ang mga bilanggo gamit ang kanyang baton. Nang tanungin kung sino ang promotor, walang umamin kung sino ang nagpasimula ng laban. Sa huli, pinabalik na ang lahat sa kani-kanilang mga block. Nang gabing yun, napansin ni Pyuk ang isang kakaibang bagay nang makita niya si Gus na nasa ilalim ng kumot kahit na mainit ang paligid. Nang hinawakan ni Pyuk ang kanyang noo, ito ay sobrang init, at agad na sumigaw si Pyuk para humingi ng tulong. Nang tanggalin ang kumot, lumalabas na isang matalim na bagay ang nakatusok ng malalim sa kanyang tiyan. Sinubukan ni Korn na hilahin ang matalim na bagay, ngunit sobrang sakit nito para kay Gus. Patuloy na sumisigaw si Pyuk ng tulong, ngunit sinadya ng lahat na huwag siyang pansinin. Habang namimilipit sa sakit, na-realize ni Gus ang katotohanan na malapit na ang kanyang oras. Tiningnan niya si Pyuk, at bumulong na ang ibang mga bilanggo ay katulad nila, walang tahanan, walang pamilya, at kapag wala na siya, nakadepende silang lahat kay Pyuk. Noong gabing yun, kinuha na ni Gus ang kanyang huling hininga, at kasabay nito ang nakakatakot na katahimikan sa buong bilangguan. Nang malaman ng ama ni Gus ang pagkamatay ng kanyang anak, labis siyang nasaktan sa nangyari. 10 taon niyang hinintay na makitang malaya si Gus, at ilang araw bago ang kanyang paglaya, kinuha siya ng malupit na pangyayari. Upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Gus, naglakad sina Pyuk at Korn upang patayin si Beer. Ngunit bago pa sila makaatake, nahuli sila ng mga gwardya. Maaari na sanang patayin ni Beer si Pyuk sa oras na yun, ngunit sa halip ay binigyan niya siya ng isang pagpipilian. Sinabi niya kay Pyuk na kung gusto niyang patayin siya, kailangan niyang harapin siya sa isang wastong laban. Kumpiyansa si Beer na walang itlog si Pyuk para gawin yun, ngunit tumingin si Pyuk sa kanyang mga mata at tinanggap ang hamon. Itinakda ni Korn ang laban sa susunod na araw at idinagdag na kung matatalo si Pyuk, maaari rin siyang patayin ni Beer. Nang gabing yun, nagsimula nang maghanda si Pyuk para sa laban. Habang pinapatalas ang kanyang kutsilyo, binanggit niya kay Korn na sinasabi ng mga tao na nakikita nila ang kanilang ina bago sila mamatay. Matagal nang iniisip ni Pyuk ang kanyang ina, kumbinsido na baka huling araw na niya kinabukasan. Sumagot si Korn na tigilan ang sobra-sobrang pag-iisip, at pinaalalahanan siya na walang sino man ang nabubuhay magpakailanman. Kinabukasan, nagtipon ng buong block sa loob ng banyo upang panoorin ang laban. Dahil alam ni Korn na mandadaya na naman si Beer, inutos niya sa kanya na maghubad. Ngumisi si Beer at tinukso sila, na parabang sinasabi na baka ang multo ni Gus ang nagsumbong sa kanila. Sa sandaling hawakan ni Beer ang kutsilyo, sumugod siya kay Pyuk, kumpiyansa na madali niya siyang mapapatay. Para naman kay Pyuk, unti-unti siyang nilamon ng takot. Sinubukan niyang umatake ng ilang ulit, ngunit hindi siya kasing bihasa sa malupit na laban na ito gaya ni Beer. Sa huli, umatras siya, mahigpit na hinawakan ang kanyang kutsilyo, at naalala ang kanyang mga araw sa boxing. Noon, hindi ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang isipan ang nagdidikta ng bawat suntok. Sa sandaling makakita ng opening, mabilis niyang sinaksak ang binti ni Beer, dahilan para matumba siya sa sahig. Ang isa sa mga kaibigan ni Beer ay nagtangkang tumulong, ngunit pinigilan siya ni Korn na lumapit. Pagkatapos ay hinawakan ni Pyuk si Beer sa leeg, at piniga ito hanggang sa malagutan siya ng hininga. Ilang sandali pa, dumating ang mga gwardya at iniutos sa lahat na bumalik sa kanilang mga selda. Binugbog ng warden ang tatlo gamit ang kanyang baton, at pinagalitan sila sa pagiging nilang reckless. Sinabi niya na kung hindi nila papahalagahan ang kanilang sariling buhay, hindi rin sila pwedeng umasa na may magmamalasakit sa kanila. Pagkatapos ng pambubugbog, ikinulong ang tatlo pabalik sa kanilang selda. Sinabi ni Korn kay Pyuk na huwag itong masyadong isipin dahil wala naman silang ginawang mali. Ngayong wala na si Beer, bahagya ng gaganda ang buhay sa loob ng bilangguan. Kinabukasan, nagising si Korn at nakita si Pyuk na nakaupo. Hindi siya natulog magdamag at tahimik lang siyang nakatingin sa labas ng bintana. Makalipas ang ilang sandali, muling dumating ang warden, ngunit sa pagkakataong ito, may dala siyang pagkain, at talagang napakasarap nito. Ipinaliwanag ng warden na kung nais nilang kumain ng ganitong klase ng pagkain araw-araw, kailangan nilang iwan ang bilangguan. Ipinaliwanag niya na hanggat nandyan sila, hindi kailanman uunlad ang kanilang buhay.
Pagkatapos ay dinala niya sila palabas at ipinaalam na ililipat na sila sa magkaibang bilangguan, lugar na mas mabuti kaysa sa kanilang iiwan. Nang marinig ito, nagpasalamat sina Korn at Pyuk sa kanyang kabutihan. Habang isinasakay sila sa magkahiwalay na sasakyan, nagpalitan sila ng isang huling tingin at tahimik na nagpaalam. Maraming natutunan si Pyuk tungkol sa buhay sa lugar na yun, ngunit ngayon ay kailangan niyang tapusin ang natitirang bahagi ng kanyang sentensya ng mag-isa. Binigyan sila ng warden ng pag-asa na mas magiging maayos ang buhay sa bagong bilangguan, ngunit kung gaano ito katotoo, malalaman lamang nila sa oras na makarating sila doon, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.